Magandang araw! So, ay na nga muna for today's video ay sinamahan ko na nga muna mga alaga ko para magpagupit ng buhok. Linggo na naman kasi bukas kaya naman may pasok na naman sila sa school. Naglakad na nga lang kami papunta doon at malapit lang naman to sa amin. Pero pag si Ita yung kasama nila, Diyos ko por din, nakakotse pa mga yan. Puro parking area nga pala itong nadaanan namin kaya naman safe na safe yung mga alaga ko kahit magtatakbo pa sila papunta doon. At natatanaw ko na nga simula dito yung salon na pupuntahan namin kaya naman tinawag ko na yung dalawa para antayin ako. At nandito na nga pala kami sa Snap Salon for Men at dito talaga lagi sila nagpapagupit. Bago nga pala kami pumunta dito ay tinawagan na muna ni Inang etong magugupit para alam na niya ang gagawin. Habang nasa daan nga kami ay nag-uusap na nga itong mga alaga ko kung sino sa kanilang mauuna. Abay magpapatalo ba naman si Bunso sa kuya kaya ayun siya na yung nakasalang. 30 minutes nga lang palang inantay namin doon kaya eto pauwi na kami ng bahay. At naabutan ko nga si Inang na nagluluto na nga rin dito sa kusina. Akala ko pa naman makakalibre na ako sa araw na ito. Diyos ko purdi. Bigla kong naalala na ngayong araw palang dating ni Itay kaya naman palang daming pinaluto ni Inang. Kaya eto por daluto na naman si Manonyo at bisibisihan na naman niya ako dito sa mahiwagang kusina ni Inang. Ibang klaseng luto na naman niya ng kanin itong pinagawa sa akin ni Inang at naglagay nga lang pala ako dyan ng cinnamon powder, cloves, 2 Maggi cubes at syempre itong green peas natin. Wala naman silang ibang pinapartner dito kundi itong chicken fillet na sobrang lutong lalong-lalo na pagbagong luto. At hindi nga rin mawawala itong yogurt salad na sobrang paborito ni Bunso at ngayon paborito ko na rin. Diyos ko puro day. Pagkatapos nga namin kumain ay pumunta kami dito sa kabilang bahay at ngayon nga daw isa-celebrate yung birthday ni Lola. Pagkatapos nga namin siyang kantahan ng happy birthday ay bumalik na kagad ako sa bahay. At para hindi naman masyadong nakakahiya ay binitbit ko na nga rin tong basura nila sa labas para itapon. Diyos ko puro day. Ang dami ko pa kasing gagawin at lilinisin dito sa bahay kaya naman bumalik ako kagad. Nakasanayan na nga rin ng dalawang matanda na tuwing magbe-birthday sila namibigay talaga sila ng pera sa amin kaya naman ganado si Manay nyo. Eto nga pala yung iniwanan ko kanina nung tinawagan ako ni Bunso. Kailangan ko kasi maitapon tong basura at malinis yung sala bago pa man dumating si Itay. Kaming tatlo pa nga lang ng mga alaga ko ang kumain ng pananghalian at medyo malilate nga daw si Itay kaya naman nagpahuli na si Inang. Bandang mga alas 4 nga ay nagsundo na si Inang sa airport kaya naman nagmamadali na talaga ako sa mga ginagawa ko. Pinag-stay ko na nga muna mga bata dun sa kabila at manggugulo lang naman sila dito sa bahay. Pagkatapos ko namang magligpit dito ay pupunta din naman kagad ako sa kabila para tingnan ng mga bata at baka mamaya mag-away-away sila doon. Pero malalaki na naman mga alaga ko kaya hindi na ako masyadong nag-aalala pag nagsasama-sama silang apat. Hindi katulad nung maliliit pa sila na mayat-maya na lang may nag-iiyakan kasi may naagawan ng laruan. Diyos ko puro day. Plinansya ko na nga rin tong uniform na gagamitin ng mga amo ko bukas. Maunti lang naman to kaya mabilis lang naman tong gawin. Hindi naman ako masyadong natatambakan sa mga plantsahin kasi yung mga pajama nila pinapatupi na lang sa akin ni Inang. Sa mga tupiing damit nga lang talaga ako natatambakan kasi araw-araw ako naglalaba. Pagkatapos ko nga mailagay itong uniform ni Inang sa damitan niya ay dumiretso kagad ako sa kusina. Ako kasi ang pinaglilista ni Inang ng mga wala dito sa kusina tapos siya nang bahala mag-order online. Tinay ko na nga rin itong mga delata at medyo maunti na nga din. Ang mabilis lang naman maubos dito ay yung mga tinapa, yogurt, gatas at itlog at syempre yung mga pinabibili ng mga alaga. Sakto nga rin nung tumawag si Inang ay tapos na nga rin ako sa lahat ng mga ginagawa ko kaya eto nagmamadali na akong bumaba. Napagod nga lang ako ng konti sa pagbubuhat na itong maleta kasi sira na naman ang elevator. Diyos ko puro day.